understanding Jesus as God's Word and as God incarnate. Kung kayo ba ay nagsasalita, yung salita nyo, iba ba yun sa inyo? Sa sarili nyo? Ikaw ay nagsalita, nirecord mo yung salita mo. Yung bang nirecord mo, iba yun? Hindi ba ikaw rin yun? Ganon din ang Diyos eh. Ang sabi ng Diyos sa Genesis, sa umpisa, let there be light. Nagsalita po ang Diyos. Yung bang Diyos na nagsalita, iba yun sa salita niya? Siya rin yun eh. Kaya tinatawag na verbo kasi siya yung salita ng Diyos nung pasimula pa. Alamin ang hiwaga at lohika kung papaano naging iisa ang Diyos at ang kanyang salita. At kung papaano nagkatawang tao ang verbo o ang Diyos na salita. Nung unang panahon, ang boses ng tao pwedeng i-record sa tape record. Now, di ba yung mga pang-record noon, mga cassette tape pa noon. Kung gusto mo magpadala ng boses mo sa pamilya mo, kung ikaw ay nasa abroad, nasa ibang bansa, di ba? Ipapadala mo ng mga nasa abroad yung kanilang boses sa pamamagitan ng cassette tape. Ngayon, pag dumating po yung tape na yan doon sa kanyang pamilya, yung pamilya niya na tumatanggap noon, ang saya-saya. Ang tuwang-tuwa sila kasi kahit wala yung may boses, parang nandyan yung may boses kasi naririnig nila yung tinig. Ako po yung mga kapatid. Ngayon, mas moderno na tayo. Kahit na walang cassette tape, yung mga cellphone natin na mayroong microphone, pwede niyang i-record yung ating mga boses, di ba? Oh. Kaya nga meron tayong naririnig na mga awit na record dahil kaya na ng technology natin i-record ang boses. Now, tanungin ko kayo mga kapatid, kung kayo ba ay nagsasalita, yung salita nyo, iba ba yun sa inyo? Sa sarili nyo? Ikaw ay nagsalita, nirecord mo yung salita mo. Yung bang nirecord mo, iba yun? Hindi ba ikaw rin yun? Ganon din ang Diyos eh. Ang sabi ng Diyos sa Genesis, sa umpisa, let there be light. Nagsalita po ang Diyos. Yung bang Diyos na nagsalita, iba yun sa salita niya? Siya rin yun eh. Kaya tinatawag na verbo kasi siya yung salita ng Diyos nung pasimula pa. Pansinin kung ilang beses sinabi sa aklat ng Henesis ang mga katagang, God said, o sinabi ng Diyos, na kumakatawan kay Kristo Jesus bilang verbo o salita ng Diyos, na sumasa Diyos at siya ay Diyos sa pasimula. Just play back to review. Nang pasimula, siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ang salita raw o ang verbo daw ay sumasa Diyos at siya ay Diyos. Talatang 2. Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos. Talatang 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng verbo, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Wala raw pong nagawa kung wala siya. Kung wala ang verbo, kung wala ang salita. Ano ba ang sinasabi tungkol sa verbo o sa salita? Talatang 4. In Him was life, or Tagalog, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Nasa verbong ito ang buhay, at ang buhay na ito ang siyang liwanag ng tao. Sa makatwid mga kapatid,
ang berbong ito ang nagbigay ng buhay sa lahat ng mga buhay dito sa mundong ito. Lahat ng may buhay, ginawa po ng berbo na ito. Ginawa nung salita na sumasa Diyos at siya ay Diyos. Tingnan natin. Kilalanin po natin kung sino itong salita, kung sino itong berbo ng Diyos. Talatang 14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Isa lang naman ang bigatin Son of God, begotten Son of the Father, Jesus Christ our Lord. So si Kristo yung berbo, mga kapatid. Panoorin ang kumpletong talakayan sa Bishop TV 3234 YouTube channel.